Isang magandang araw naman sa inyong lahat mga ka-G-lovers. So may dinala sa atin dito itong Live LQ8800. So problem nito ay hindi na tumunog. So sabi na may-ari na isaksak daw to sa 220. So tama narinig nyo, imported to mga ka-G-lovers. So noon tinistingnan niya na to sa may transformer, hindi na tumunog sa kami nangamoy. So yan ang aalamin natin. So ito yung likod niya, makikita natin. So yung model, yan. Tapos yung power supply. So, kita nyo naman, 120 volts, 60 Hz. Tapos yung power consumption, yan, nakita nyo naman, 600 watts. Tapos yung 225 watts music power. So, yung output nyan. So, nag-burn out na yung fuse nito. So, papalitan ko na lang yung mamaya. So, madali lang naman yung palitan. Basta importante ay matesting natin to. So, meron naman tayong 110 dito. So, ano pang hinintay natin? So, testingin na natin to at i-check na natin to. Let's get started. So, bali ito mga ka-G-lovers, nalagyan ko na siya ng fuse. Yung pinower on natin, nag-power naman siya. So, ibig sabihin, good yung power supply. So, hindi ko lang siya tinagalan kasi sabi may nangamoy dito, baka dumami yung sira. So, pinower on lang natin ng mabilisan. So, ibig sabihin, napalitan na natin ng fuse yan. So, ang gagawin na lang natin ay babaklasin na lang natin to para makita natin yung loob nito. So, titingnan natin kung gaano ba kaganda yung loob nito kasi imported din to. Kasi 110 nga. Yan. So, ito na yung loob niya. Nakita natin. So, parang typical din naman. Yung op-amp niya, natural lang na ginamit. So, yung mga parts niya parang natural din. Ito yung transformer niya. So, hindi pa siya toroidal yung transformer. So, EI core pa yan. So, ito yung circuit ng power supply natin. Tapos, sa ilalim niyan, yung may heatsink, nandun yung ano natin, yung amplifier, pinaka-ilalim. Yan, nandun yung pinaka-amplifier circuit natin. Yung nasa ibabaw, yung power source natin, tapos sa ilalim yung pinaka-amplifier. So, yan ang aalamin natin, titingnan natin. So, malalaman natin kung anong ginamit na output dito pag nabaklas na natin. So, maganda yung pagkagawa nito. Tapos, tiningnan ko yung mga parts, wala siyang kinakalawang. So, ibig sabihin talaga maganda yung mga parts na nilagay dito. So, hindi siya kalawangin. Napakaganda. Saka tingnan nyo, maigi, ang ganda. So, hindi natin pa alam yung tunog nito kung gaano siya kalakas. Bali, ang ginawa ko dito, binidyoan ko muna para hindi tayo magkamali sa pag-connect mamaya. So, bali may tatlong wire to. So, magkabilaan yan. So, may dalawang sa base yan para sa MPN, PNP. Tapos, yung isa yan para sa emitter yata ng output natin. So, dun yan sa output. So, titingnan na lang natin mamaya kung para saan talaga yan. Ito, dalawa na to, AC in to, papuntang transformer naman to. Tapos yung black and green, center top natin yan, yung black and green, yan yung ground, yan, black and green. Tapos itong red and yellow, left and right yan mga ka-G-lovers, papunta yan sa speaker, connector. So, dun sa jack pala ng speaker. So, yung ipitan ng papuntang speaker, itong dalawa na to, left and right yan. Tapos ito, output to. Ito yung pinaka-out na papuntang speaker din na galing dyan sa mga output natin. Yan, red and blue. So, nagets nyo mga ka-G-lovers. So, bali dito, nahirapan ako magtanggal nito. Itong parang lata na to. Itong pang-ipit. Kaya, ang ginawa ko dito ay gumamit pa ako ng bike grip. Yung isa lang naman na to rin yung nagka-problema ko ng lost grip ko pa nga. Bali yung lima natanggal ko. Yung isa lang talaga yung nahirapan na to. Talagang gumamit ako ng bike grip para matanggal ko lang. Yan, gagawin na lang natin dito, skip ko na lang kasi talaga natagalan ko bago ko siya na tanggal. Kasi dyan tayo mag-check mga ka-G-lovers kasi nandyan yung problema yata. So, ito, nung binuksan na natin, ito yung makikita natin na number, typical lang, yung 1047 tapos B817. Nakikita nyo ba mga ka-G-lovers? Tigdalawa sa left and right yan, tigdalawa.
dalawang 1047 na D, tapos B817 tig dalawa. Tapos sa kabila naman tig dalawa din. So nagets yung mga ka-G-Lovers. So typical lang, ibig sabihin ordinary lang yung ginamit na transistor, pero napakaganda yung transistor na ginamit. Kaya kahit galing tong ibang bansa, 110 to, ganyan yung ginamit na transistor. So yung transformer niya, ang ganda. Talagang mabigat to. So dito mga ka-G-Lovers, una muna natin gagawin, may pwedeng i-check natin kasi yung drive nito, baka may problema yung drive nito or yung output, check din natin. So babaklasin ko, tatanggalin ko yung ano na yan, yung lata na yan nakatakip din sa drive natin. Tingnan natin yung part number din na ginamit. Ito yung drive niya, oh. So nakikita nyo, buti may nakalagay sa board yung ano, yung mga part number nito. Kaya madali lang natin siyang mapalitan. Yan, nakalagay sa board, di ba? Yung resistor, coding, part number niya. Ito, natanggal na natin. D1138 yata. Yung isa, tapos yung isa, B861. So, pag wala tayo nitong pampalit, so, convert na lang natin na medyo magkalapit sila. So, dito sa bandang to, ito yung may problema. Side, dito nyo. Yan yung side na may problema yata. Kasi sa ano pa lang, sa drive pa lang, nakita na natin na may problema yan. Pero ang una ko munang gagawin mga ka-G-Lovers ay ito, gulaw-gulaw, pero hindi naman yan loose. Talagang gumalaw-gulaw lang. Ang ko munang gagawin, check ko muna yung drive. Tapos yung drive ng good, para sigurado tayo na okay yun. Pag okay naman rin yun, doon na tayo sa bad na drive. So, una ko munang gagawin din pinakauna pala natin gagawin pala ay i-check ko muna yung output resistor. So, titingnan natin kung may mag-buzzer dito, so ibig sabihin may shorted. So nagigit sa mga ka-G-Lovers. So tinanggal na natin yan. So naka-continuity tayo. Mag-buzzer na lang din yan kung may problema. So tara, tingnan natin. So sana naintindihan nyo yung gusto kong ipaliwanag sa inyo. Nag-test tayo dito, inisa-isa ko, end-to-end yung test natin sa magkabilaan. Walang nag-buzzer sa side na yan. So dito naman, ang pag-test natin, yan, ang baba na ng ohms, nag-buzzer na siya sa continuity test natin. So may posibilidad na may tama dito. So hindi natin alam kung naubos yung apat na yan o dalawa lang. Minsan dalawa lang yan o minsan apat talaga. So ang gagawin natin, tatanggalin natin talaga dyan mismo. Tapos i-check natin. Ito yung pinaka-amplifier side natin. So nakalagay dyan yung output natin, tapos yung resistor na 5 watts, yan 0.3 yata yan, tapos yung resistor na 1/2 coil, yan lang yung nakalagay yan dyan. So ito yung wire na red and blue, output na natin yan, papunta na yan dun sa kulay yellow at red din na papuntang speaker. So, chinik ko, open yung isang resistor, check natin yung isa, open, dalawa na nakuha natin. Good. 0.3 kasi ito. Dapat mag-buzzer lang. Yan, 0.6. Okay, good. Dalawang okay at dalawang bad. So, nagets nyo? Once na ma-short kayo yung output, automatic yan. Minsan, nadadamay itong resistor na to. Kaya check nyo agad. So, dito, walang na-open kasi walang na-short na output. Dito lang talaga. So, chinik ko na rin tong 10 ohms yata to. So, good naman. Yan. Nag-buzzer. So, ibig sabihin, yung dalawa lang na 5 watts na may problema. So, na-open sa resistor. Tapos, yung output, tatanggalin natin mismo para malaman natin kung ilan ba yung tinamaan. So, panoorin nyo na lang yung ginagawa natin. Pero yung iba, i-skip na lang natin para naman hindi humaba yung masyado yung video natin. So basta ang masasabi ko sa inyo, natagalan ako bago ko natapos to mga ka-G-Lovers. So dinahandaan ko lang talaga. So, hindi ako nang magmamadali kasi alam niyo naman yung imported napakahirap din ayusin. So dinahandahan ko talaga. So medyo natagalan pa ako dito pagtanggal kasi matigas siya mga ka-G-Lovers, na init na siguro kaya tumigas na rin yung output natin. So yan, tinanggal ko pa ng ganito, ginamitan ko pa siya ng ganito para matanggal natin yung maliit na plies. So pagtanggal natin nito,
inaktol ko na lang yan, tinanggal. Tinis ko talaga siya kung ilang yung nasira na output. Buti hindi tayo magkakaproblema sa output kasi yung output nito ay napakadaling hanapin. Yung D1047 tapos B817 magkatapat din yan. So madali lang siyang hanapin. So ang gagawin natin, tatanggalin natin dito sa may bad side o sa may shorted na side yung output. Tapos i-check natin na actual kung ilan ba talaga yung tinamaan. May posibilidad kasi 2 o 4. So nakikita nyo yung tatlong wire na yan. Yan, red, brown at black. Kung hindi ako nagkakamali mga ka-G-lovers, may 2 base dyan at 1 emitter. Bali, tatanggalin ko muna itong mga output para ma-check natin kung ilan ba talaga yung tinamaan, kung ilan yung inabot na shorted. So alamin natin. So ito, nakikita nyo may 3 wire dyan, black, brown, red, magkabilaan yan. Parang yung, kung hindi ako nagkakamali mga ka-G-lovers kung hindi ako nagkakamali, yung black dyan para sa base yata, tapos yung brown para sa base, yung black para sa 1047, tapos yung brown para sa 817 kung hindi ako nagkamali. Tapos emitter na yung red. Itong blue, yan makikita nyo, blue at red, collector yan mga ka-G-lovers. So yun yung output natin. Papunta na yan dun sa speaker connector natin or papunta dun sa kulay yellow at red na tinanggal natin. Papunta na yan sa connection natin ng speaker. So nagets nyo ba? So siguro kung baguhan ka, hindi mo siguro nagigets yung sinasabi ko. Para sa professional, alam na rin yan. So kahit paano sana maintindihan nyo yung sinasabi ko. So tinanggal ko ito mga ka-G-lovers para i-check natin ng actual. So wag mo nyo nang isipin yung sinasabi ko kanina, baka kasi hindi nyo naintindihan yon. So pasensya na. So pininto ko lang kung anong purpose o anong gawain ng 3 wire na yun na tinanggal natin. Tapos yung 2 wire na yan, red at blue. So yan tinanggalan natin. Yan. Maganda yung kabitan ng output natin kasi may lock siya, para doon sa butas. Hindi talaga basta magagalaw pala. Yan. So itetest natin ng actual to mga ka-G-lovers. Aalamin natin kung ilan ba talaga yung tinamaan. So madali lang yung hanapin yung output na to kasi sabi ko sa inyo, typical lang to. So tingnan nga natin, shorted na to. So tabi na natin. Tingnan pa natin to, shorted din to. Nakadalawa na tayo. Kung shorted din, mukhang 4 ang na-short mga ka-G-lovers. Kita nyo, 4. Dahil 4 to na short, so sure ball. Tapos na-open yung resistor na tinis natin kanina, dalawa. Sure ball, may sira din sa drive nito. Pero bago ang lahat, ang gagawin ko muna mga ka-G-lovers, ititest ko muna yung drive ng good side. So bakit ititest ko muna yung good side na drive? Bakit hindi ko inuna yung ititest yung bad side na drive? So i-check ko lang naman yung final output nya o final drive nya, yung malalaki na 4 na yon. I-check ko lang kung lahat ba yun good. Kasi kung lahat naman yun good, ibig sabihin walang tama din yung side na yon. Basta yun lang kasi yung baseline ko. Kasi tinis natin yung output, okay naman. Tapos i-check natin yung drive. Malay nyo, kung may leak yung drive, siyempre magkakaproblema din yan. Kaya i-check ko lang naman. So yun ang gagawin natin. So tinanggal ko dito yung 2 resistor mga ka-G-lovers, yung na-check natin na open ito. Yan, na-check natin 0.3. Yan, nasa 0.3 yata to. Lapit natin. Yan, 0.3. So, baka mapagkamali nyo yung key yan kasi may key sa dulo. 0.3 ohms key. So yan yung nakasulat doon. 2 to, tatanggalin natin. So bali natagalan talaga ako nito sa pag-aayos mga ka-G-lovers. Sinasabi ko sa inyo, inabot ako ng oras bago ko ito natapos sa CD na handahan natin. So sensitive rin kasi pag-aayos ng ganitong branded ay hindi pa yung imported. Kaya nga ayaw ko sanang tumanggap ng mga imported. Minsan may mga imported na nahihirapan ako maghanap ng parts. Sinasabi ko yan sa inyo mga ka-G-lovers. Minsan nahihirapan din ako maghanap ng parts basta imported. Kaya minsan ayaw kong tumanggap ng imported na amplifier. Buti pa yung mga concert lang sa Cora DJ, at least available yung parts. Kibler.
at least available yung parts, ang daling hanapin. So tinanggal ko pa yung isang resistor na check natin na open. So bali ganyan lang naman yung pagtitest niyan mga ka-G-lovers, di ba? Dali lang naman kung iisipin at titingnan nyo. Pero pag actual nyo na siyang ginagawa, medyo mahirap din pag hindi nyo kabisado. Kahit nga ako, hindi ko kabisado rin itong ganitong unit na to, hindi ko rin alam to. So parang may idea rin tayo kasi nag-aayos din tayo ng amplifier kahit yung mga concert, hindi rin nagkakalayo. So ito naman ka-G-lovers, tinanggalan natin yung dalawang resistor. So pagkatapos natin matanggal yung dalawang resistor, sabi ko sa inyo nga, tatanggalin ko lang yung mga final drive, yung malalaki dyan, dun sa good side muna bago ko magpo-proceed dun sa bad side. Sa bad side kasi nakita natin may mga basag siya, so automatic na sira na yon. Pero dun sa good side muna ko, kasi i-check ko lang talaga, gusto ko lang siyang i-check kasi pag na-check ko talagang good lahat yon, kontindado na rin ako na okay na yung biasing din nun, so wala na tayong problema nun. So chinek natin, ito yung sabi ko sa inyo open, tingnan nyo, open na open talaga, wala siyang ohms value, wala na siyang value, so OL na lang talaga. So ito yung drive natin, magkabilaan din to mga ka-G-lovers. Ito yung output, tapos yung isa drive, tapos kasama na rin dun yung power supply sa drive na to. Yan, ito yung drive natin. So pag pinantay mo to, yan, so tatagalin ko muna dito yung good side mga ka-G-lovers ha. Bali, ito na mga ka-G-lovers, natanggal na natin yung good side. Ito yung good side ha, good side. Ito yung walang problema na output. So, chinek ko lang kung good ba lahat yung final drive niya. So, chinek natin, okay naman to. Walang problema yata. So, binalik ko rin naman yan. Kasi, sinigurado ko lang mga ka-G-lovers para isang anuhan na lang tayo. Kasi magpa-power on ako, baka may problema to. So, mag-uusok yan. Kasi na-check na rin natin yung output, walang problema sa output. Kaya chinik ko rin yung ano na to, itong drive na to. Yan. So, yan, kita nyo, TIP 122 to, tapos yung sa gitna yan ha mga ka-G-lovers. Tapos itong dalawa na to, sinabi ko na sa inyo yung part number nito. Ano na, yung gitna lang yan, yung TIP 122 to. So nakita nyo naman, mukhang wala namang problema. Maliban dun sa TIP 122, iba yung pagka-test natin para may leak siya, no? So para makasigurado ako mga ka-G-lovers, kukuha lang ko ng isang TIP 122. Good. So good yung drive natin na apat, o yung final drive. Kukuha lang ako ng TIP 122 para ma-check natin talaga
o ika nga ma-compare natin. Ito, kakuha na ako ng TIP122, ito bago to. Ili kasi ako na-detect. So ito yung TIP122 na nakalagay dun sa board. So, kita nyo naman kasi maiksi na yung paa. Ito yung bagong isa. I-comparison lang natin o i-kumpara lang natin. So 0.9, ito yung nakita kong parang leak. Gagayahin ko lang 1 o 0.6, 0.6 same din. OL. So mukhang parehas din naman. So ito yung nakita ko 2.7, 2.6, almost 2.7, 0.5, 0.6. So hindi naman nagkakalayo. So ibig sabihin okay yung TIP122 natin mga ka-G-lovers. Dahil good naman tong TIP122, so good naman din yung mga final drive natin dyan sa good side. So kapit ko na lang to. Next natin doon tayo sa bad side naman mag-check. So bali yan na mga ka-G-lovers. Yan, naikabit ko na rin. So lilinisan ko na lang to. Ito yung good side wala tayong nakuhang problema dito na final drive. Yung pinakalas na drive natin. So wala tayong nakuhang sira dyan. So next natin, doon naman tayo sa bad side mag-check. Sure ball, may sira doon kasi nakita ko pala basag-basag na. So lilinisan ko lang ito mga ka-G-lovers para walang masyadong dumikit dyan sa pagitan ng dalawang paa. So lagi ko yan sinasabi sa inyo, tagalinisan nyo rin. Kasi may mga maliliit niya na tilamsik, yun yung delikado din dyan. Kasi baka sumipit dun sa magkabilaan na paa. So delikado. Yan, kaya kailangan natin siyang linisan. Yan, ginaganyan ko pa yan, gitna ng paanan yan para malinisan lang. Bali okay na to, linisan ko na lang to mga ka-G-lovers. So para sigurado tayo. Next natin ay doon naman tayo sa bad side. I-check na natin yung mga final drive doon. So nakita natin may basag siya. Yung sure ball sira na yon. So check na rin natin. So skip ko na lang to mga ka-G-lovers. So ito yung side na good. Yan, ito yung side na good. Walang problema dyan. Check na rin natin yan. So analyze na lang natin. So ito may dinaanan siya ng resistor na maliit. Ito 10 ohms. Yan. Para yan dyan sa base. Yan, para yan sa base. Yan. Papunta yan dito sa kulay black yata. So mali yung diagnose natin kanina. So sa 1047 yata to, kung di ako nagkakamali. Tapos yung isa naman na side, yan. Ito papuntang output na to. Yan. Yan yung mga kolektor ng ano natin, ng output. So ito na mga ka-G-lovers. So ina-analyze ko lang. So itong red, yan, para sa emitter. Red pala yung emitter. Tapos yung brown and black para sa base, para sa NPN at PNP. So nagets na rin natin. So buti nakita natin yung actual nito. Yan. Ito yung gitna emitter red. Kaya magbabiasing tayo, red to brown, tapos red to black. So ganoon din sa kabila. So ganoon din gagawin natin. Same lang rin naman yung color coding. Yan. Dito, yan o. Ganyan yung pag-check natin dyan o. So hanapin ko na lang yan dyan mamaya. So next natin ay skip ko na lang to. Check tayo dun sa side na bad na pre-drive. So ganyan yung position niya. So skip na lang natin to.
check tayo dun sa sa bad side naman na pre-drive. Bale, ito yung bad side. Kita nyo naman yung D1138, basag na basag. Tapos D861. Tapos yung gitna niyan, TIP122. So, lahat yan i-check natin, tatanggalin natin. Tapos, check natin. Kasi, itong TIP122 lang i-check natin. Yung apat, ay talagang sira na yun. Kisa nyo naman, basag na basag. Ay, yung dalawa pala i-check pa rin natin para sigurado. So okay mga ka-G-lovers, yan, pagtanggal ko nabasag na rin din. So nilahat ko na rin. Pati pala yung TIP122 may problema na rin. So papalitan lang natin siya. Yan. Yan pa oh, may basag pa dyan. Yan. Kita nyo, 1027 na C. Kita nyo, C 1027. Yan. C 1027. Basag. So, iisip ako, nagka-problema ako mga ka-G-lovers kasi wala akong pampalit dyan. Sa, ano na yan. Tapos itong 1023, i-check ko rin yan. 1823. Tapos ito, basag na talaga. So, wala tayong pampalit nun mga ka-G-lovers. Pati dun sa drive na rin na yon, wala rin akong pampalit. So, may nakita ko dito. Yan. Na good side pa pero may leak ng konti, so pinalitan ko na rin. So ito yung pampalit natin mga ka-G-lovers. Ito yung, ay hindi pala, ito yung tinanggal natin, good na isa. Yung isa basag. Yan, itong C 1027 basag. So wala tayong pampalit pala mga ka-G-lovers, so nag-change na lang ako. So C2383 yung ginamit natin para dun sa C1027. Tapos dun sa ano naman sa isa natin na ito yung basago na final drive, wala tayong pampalit yan. 1027 ang pinilit natin, C2383. So ito yung palit natin na A940 para dun sa isa na final drive. Ito itong B861. So ipapalit natin yung B861 sa A940. Yung yung 1138 meron akong available. Yung isa lang naman, yung 861 wala akong available. Kaya ginawa natin ay ginamit natin yung yung A940. Tapos yung TIP122 meron ako. So walang problema. Dahil iba na yung nilagay natin na drive. So ibang part number na yun nilagay natin. So at least hindi sila magkakalayo naman pag nag-biasing tayo. So titest natin red to black at red to brown. So 0.6 sa gilid to gilid, tapos gilid to gitna ay 1 volts. So dito naman tingnan natin gilid to gilid 0.6, so pareha sila. Tapos gilid to gitna 0.9 o almost 1. So hindi sila nagkakalayo. So ibig sabihin may posibilidad na good na rin yung drive natin. Yan. Next na lang natin, dahil good na yung drive, kabit na lang natin yung output. So, tingnan pa rin natin dito sa final drive natin ha. So, on natin, check natin yung biasing. So, end to end. Ito yung yung drive. So, 0.5 din. 0.5. So, 0.5. Ito yung TIP122, 1.2. Kabila dapat ganun din, 1.1. So, almost 1.2. Hindi sila nagkakalugan. So nagiba lang yan kasi iba na yung ginamit natin na drive. So at least hindi sila nagkakaluan. 1.2. So 0.5. So same lang 0.5. So okay na yung biasing ng final drive natin o final drive natin. Next natin, kabit natin yung output. So lagay na lang natin yung output kasi good na to. Yan.
Tapos lagay natin yung mga connection na. So aalamin na rin natin. So bali hindi na tayo mag-audio test kasi alanganin tayo sa pag-audio test nito. So diretso na tayo sa music test. I-test na lang natin ng input music. So kabit lang natin to. Yan, kabit na lang natin yung dalawang resistor na ano natin na nakitang open, tapos yung output ikakabit natin. So bali kabit ko lang ito mga ka-J-Lovers. So fast forward na lang natin. So kabit lang natin. So ayan na mga ka-J-Lovers, naikabit na natin. So 1047 tapos 817. So lahat na yan. So ang problema na lang natin yung pagbaliko ng paa. Kasi iba yung pagkabaliko nito, parang may curve. So bahala na. So kabit lang natin. May gauge kasi to, yung butas na yan. May gauge dyan. Dapat pumasok siya dito sa naka-osli na to para hindi siya gumalaw. So kabit lang natin to mga ka-J-Lovers. Yan, kabit lang natin. Digital, timbangan. Nalagay na rin natin yung resistor na open kanina, dalawa.
Bali yan ang mga ka-J lovers na ikabit na natin. So, next ko na lang, titest ko na lang kung hindi sumabit o hindi sumayad. So, magbabasir naman ito magsasayad yan. So, dito tayo sa heatsink, tapos papuntang gitna o connector natin. Yan, gitna na ang paa. Yan, wala naman, hindi naman siya nagbasir. So, ibig sabihin, tama yung pagka-insulate natin, hindi siya sumabit. Next natin, kabit ko lang to lahat. Yan, kabit lang natin to lahat. At itong takip na to. Yan, kabit lang natin to lahat. Yung mga connection dyan. Tapos, ready for testing tayo. So, bali yan ang mga ka-J lovers na ikabit na natin. So, lagay lang natin tong drive natin tapos yung power supply. Bale, itong red and blue, papuntang speaker output natin. Oh. Sudma. Tapos, yung ano natin, para sa biasing, yung tatlo. So, nag-gets na rin. Kabit lang natin to. Ogwa. So, nakabit ko na pala yung pag-ipit dun sa final drive natin o yung pinaka-drive natin. Sige. So, sana nag-gets nyo, naintindihan nyo yung pinalit natin na Sa day, parts. 12 volts. So, yun yung replacement natin. So, hindi naman nagkakaluan yung biasing natin pag-test natin kanina ng biasing. 0.6.6. So, left and right, 0.6.6. Tapos yung kabila ay Yan, diretso 1. Tapos yung isa, almost 1. 0.9. Almost 1. Kailan natin kaya? Ayan, red. So, dahil good naman na yung pagkatis natin, same na rin sila, hindi nagkakalayo. So, baka good na rin to. So, kabit ko lang to, yung mga wire natin. Yan tatlong wire na yan, sa biasing natin yan. Tumaray na And klase na pa. yung sa emitter, tapos dalawang base. Para sa PNP at NPN. Tapos itong red and blue, para sa speaker output natin. So, yan ang mga ka-J lovers. Yan. Tapos na natin siyang ikabit lahat. Yan, kabit na natin. Ready for testing na lang tayo. Bali dito, nagpalit ako ng cord. Imbis na kasi epictor yung nakalagay dyan, cord. Yung nakalagay dyan dati na cord ay sira. So, ito naglulus yung wire ko lang naman. Pero okay na to, you know. Pares na sila tumutunog both left and right. So, thank you very much sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Sana meron naman kayo natutunan sa tutorial natin. Maraming salamat. Ano? Nag-upload ang kasbagos ko. Bali, ang lakas niya na. Hindi pa tayo nakatudo volume dyan mga ka-J lovers. Ang lakas niya na. Yan, ang lakas niya na, diba? Hindi pa tayo nakatudo volume dyan. So, maganda yung tunog nito. So, once again, maraming salamat sa lagi niyo pagsubaybay sa ating channel. Thank you very much sa inyong lahat.